to the wonders of occult world. Ngadto sa kalibutan sa mga kalihukan sa kangitngit. Unsa maning kalihukan sa mga occult? Please listen to this introduction. Paminawa ninyo kining maong pinasahi nga pagpaila-ila. Carlos Mirabelli, the Brazilian spirit medium, Si Carlos Mirabelli, usa ka medium nga espiritista sa taga-Brazil. can produce spirits that live. Pwede niyang pagawason ang mga espiritu nga buhi. This fantastic paranormal phenomenon Kini nga hilabihan ka kahibulungan nga kalihukan ibabaw sa atong normal nga kinabuhi. has been witnessed by as many as 60 people at a time. Pwedeng masaksihan sa muabot og 60 ka tawo sa matag higayon nga himuon niya ni. And these people were scientists, scholars, and members of Brazilian Ang Council. uban ni ining tumatan-aw nga mga tao, mga siyentipiko, mga iskalar ug membro sa mga dagkong konseho sa Brazil. Mirabelli can deliver a talk in 20 languages when in trance. Si Mirabelli pwede siyang makahimo og pagpakigsulti sa espiritu sa 20 ka pinulungan samtang naa siya sa mao nga kalihukan sa espiritismo. Normally, he speaks only 2 or 3. Sa iyang kaugalingong normal nga kinabuhi, duhara or tulo ang iyang pinulungan. He plays billiard without touching the cue. Mohimo siya pagduwa sa bilyar nga dili gani mugunit sa tako. Where his eyes go, the ball follow. Kay ang iyahang mata kung asa kinimutan-aw, mumay sundon sa bula. He practices levitation in the presence of observers. Gihimo niya ang mga kalihukan sa magic sa atubangan sa mga nanagtanaw. And the most amazing account Ang kinahibudnganan gyud kaayo niyang kalihukan was when he vanished in São Paulo. sa dihang giwala niya ang uyang kaugalingon sa mata sa mga tao dito sa Sao Paulo. And within 2 minutes appeared miles away at São Vicente. Unya sulod lamang sa duha ka gutlo, mibutho siya duha ka pila ka milyas ang gilayon dito sa lugar gingalag São Vicente. Once a phantom of a girl appeared in one of his fiancés. Usa ka panahon ni ana may kalit lang nibutho nga usa ka babae samtang naghimo siya sa iyang magic. In the investigating laboratory at Santos. Samtang gihimo ang usa ka investigasyon sa laboratorio dito sa Santos. The child's voice called, "Papa!" Unya ang tingog sa bata nga babae miingon, "Papa!" An emotionally overcome Dr. Ganymede Souza Unya ang usa sa mga tumatan-aw nga gingalag si Dr. Ganymede Souza nga maoy tuwa dito, declared that this materialized spirit was his daughter. miingon siya nga kadtong misangpit kaniya ang iyagyong anak nga babae. Doctor enfolded her in his arms Ang doktor mihalog sa maong bata and assured others that she was indeed his daughter. ug iyang gisiguro nga kadtong bataa gipakita niya sa katilingban maog yun ang iyang anak nga kanhi patay na. His daughter that died in the car accident. Ang iyang anak namatay gud sa milabayng panahon na igo sa sakyanan, nabanggaan. But during this time, Apan niining panahon na Mirabelli appeared near death. nipakita ni Mirabilla ang iyang pagkaduol ng mamatay. And his pulse was hardly perceptible. Gani ang iyang pulso dili na nato makita nga nagpitik pa. The perfect body being Og ang iyang hingpit nga lawas remained materialized naa sa murag buhi pa nga naa pa gid makitang haya sulod sa 30 for over 30 minutes. sulod sa kapin sa 30 ka gutlo. One investigator also took her in his arms Ang usa sa mga nanag-imbestigar migunit sa maong bata sa iyang kamot, sa kang Mirabilla sa iyang kamot.
asked her several questions ug nangutana kaniya sa pipila ka mga pangutana and received rational answers. ug nakadawat sad siya sa insakto gyud sad nga mga tubag. 10 doctors of science were present on that occasion. Napulo ka mga doktor sa siyensya ang diha ni ana nga maong talan-awon. And later signed the report of this uncanny experience. Ug sa pagkahuman sa ilang talan-awon, may pirma sila nga tinuod ang ilang nakita nga eksperyensya To verify its authenticity. aron mapahibalo nila sa kalibutan nga bisag magic to tinuod sabto. And here we have another example. Kini lain na sad ni nga sanglitanan. Glenn Klausner Si Glenn Klausner is nationally and internationally renowned as physic medium. lahi sad ni siya, usapon ni siya katao nga espiritista nga nagagamit sad sa espiritismo. Who for the last 15 years Sulod sa milabay nga napulog 5 ka katuigan, has been reuniting thousands of people iyang gipahimamat linibuna ka mga tao nga dugay nang wa magkita tungod sa kamatayon. from all walks of life Sa lain-lain nga kinabuhi, malain-laing panginabuhi nini mga tawhana, with their loved ones who have crossed over to the other iyang side. gihimamat kini sila sa mga hinigugma nila nga taod-taod nang namatay. Now we ask the question, Atong pangutana karon mao kini. who are these spirits that live? Kinsa maning mga espiritu nga daw buhi nga sama sa imong nailhang napatay na? Where did I get their uncanny abilities? Asa man gikan kining ilang mga abilidad ug kalaki? Who is behind those sciences? Kinsa man ang naasluyo ni ining kahibulungan nga kalihukan? Is it possible to open the curtain Posible ba nga atong maablihan ang kurtina nga nagtabon sa kangitngit of the unknown world ni anang mangitngit nga dili nato unta, dili atong kaugalingong kalibutan? and find out who is behind all O this? posible ba nga atong makita kung kinsay nagpaluyo ni ining mga katingalahang kalihukan? Now we will give you first an illustration that Jesus gave, Akong ihatag kaninyo ang ilustrasyon nga gihatag sab ni Ginoong Hesus. and then Jesus will explain it. O niya ato sang pasaysayo ni ini si Hesus mismo. So I want you to listen very carefully. Patalinghog igini ninyo, matgun igini ninyo pagpaminaw. Mateo 13:24 paingon sa 30 nag-ingon, ug iyang giasuyan sila sa lain pang sambingay nga nag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi diha sa iyang uma. Apan samtang na nagkatulog ang mga tao, ang iyang kaaway miadto og ang mga trigo gisaburan niya mga liso sa bunglayon ug unya mipahawa siya. Busa sa nanubo na ang mga trigo ug nanguhay, nakita usab ang mga bunglayon. Ug ang mga ulipon sa pangulos panimalay miduol og miingon kaniya, Senyor, dili ba maayo man katong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naunsa bang anaa may mga bunglayon? Siya mitubag kanila, buhat kana sa kaaway. Ug ang mga ulipon miingon kaniya, Nan, gusto ka bang amo katong adtuon? Apan siya miingon kanila, ayaw lang. Kay tingali unya hinuon nga sa inyong pagpangibot sa mga bunglayon, mahilakip pagkaibot ang mga trigo. And Jesus talks about people who came to him and asked him the question, Ang gisgutan ni Ginoong Hesus mga tao nga may adto kaniya unya nangutana, we have sown good seed. nagsabwag kita og maayong binhi, matud pa nila. Where is this star from? Asa man gikan kining mga bunglayon nga nitubo masab? Should we go and pull it out? Ato ba ning atuon niya atong pang-ibton? And Jesus said, no. Ingon si Jesus, ayaw. Because if you pull tares, at the same time wheat would come out. Kay kung inyong ibton ang mga bunglayon, posibleng maapil ang trigo pagkaibot. So wait until the harvest. Busa, hulat na lang mo hangtod sa adlaw sa ting-ani. Then it will be separated. Ni anang panahon na muna'y paglahi kanila. And now Jesus
explains this illustration Iyang gisaysay ni Jesus ang maong sambingay. in verses 36 to 43. Sa versikulo 36 paingon sa 43 miingon, unya mipahawa siya sa mga panon sa katawhan ug misaka sa balay. Ug miduol kaniya ang mga tinun-an nga nag-ingon, saysay kami sa sambingay mahitungod sa mga bunglayon diha sa uma. Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, ang nagpuga sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. Ug ang kaaway nga nagsabod kanila mao ang yawa. Ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan. Ug ang mga mag-aani mao ang mga manulunda. Busa maingon nga ang mga bunglayon pagaibton ug pagasunugon sa kalayo, mauman usab kana ang mahitabo unya inig katapos na sa kapanahunan. Ang anak sa tao magpadala unya sa iyang mga manulunda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga magbubuhat ug kadautan. Ug ilang igasalibay sila ngadto sa hudno nga nagadilaab. Dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Unya ingon sa adlaw musidlak ang mga matarong dito sa gingharian sa ilang amahan, ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magpatalinghog. So Jesus explained it very plainly. Katinaw kaayo sa pagkasaysay ni Ginoong Hesus. The one who saw that bed tears Ang nagsabwag ni atong maot nga binhi gitawag og bunglayon is the devil, ang panuway, ang kaaway sa Dios. because he wants to cause the problems, Kay siya gusto nga mosabuhag sa binhi sa mga problema. but leave it to the end. Apan naay paagi ang Dios sa Now you pagtubang might kanina. ask the question, how did this rebellion between Jesus and the devil started? Tingali ang sunod nga pangutanang nagpahipi sa inyong hunahuna sa unsa may kaagi nganong nahitabo man ang rebellion taliwala sa Dios ug sa yawa. And let me tell you, my dear people, I'm so happy that the Bible gives us all the answers. Mga higala, pagkaanindot kayo akong ibalita ninyo, gitubag ang maong pangutana sa tinaw kayo gikan sa Biblia. God wants us to know everything, Buot sa Dios masayran ginato unsay nagpaluyo ni ining tanan. especially in the spiritual matters. Labi na gyud sa espirituhanong kalihukan sa kangitngit. So we read in the book of Ezekiel, Busa mabasa nato ang basahon sa Ezekiel 28:12 paingon sa 17 nag-ingon, anak sa tao, sa magbakho ka tungod sa hari sa Tiro ug umingon ka kaniya, mao kini ang giingon ni iyong Ginoong Hiyuba, ikaw nagapatik sa katibuukan, puno sa kinaadman ug hingpit sa katahom. Ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios, tanang mga mahal nga bato mao imong tabon, ang sardiyo, ang topasyo, ang diamante, ang birilo, ang onyx ug ang haspi ug zafiro, ang esmeralda ug ang karbungklo ug ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambol ug sa imong mga flauta diha kanimo, sa adlaw sa pag-umol kanimo sila naandam na. Ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagatabon, ug ako nagpahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diyas balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Ikaw hingpit sa imong mga kagiwaan gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Pinaagis kadaghan sa imong patigayon, sila nagtugob sa imong taliwala sa pagpanlupig, ug ikaw nakasala. Busa, gisalikway ko ikaw ingon nga mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios, ug gilaglag ko ikaw o nagatabon nga kirubin gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom, gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw, gipukan ko ikaw ngadto sa yuta, gipapahamutan ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila makasudong kanimo.
So here the Bible gives us the answer. Mauni ang tubag sa Biblia. And the Bible uses a king of Tyre Gigamit sa Biblia ang sambingay sa hari sa Tiro. as an illustration to Satan. Ingon nga ilustrasyon kung unsay kaagi ni Satanas. And this evil king of Tyre O kining maong dautan kaayo nga hari sa Tiro, was a perfect picture to explain what Satan is doing. usa siya kahingpit nga hulagway unsa gyoy kaagi ni Satanas sa langit. When he was created, the Bible says he was perfect. Sa giumol siya sa Dios, ang Biblia nag-ingon hingpit siya. But his perfection was marred by his activities. Apan ang iyang pagkahingpit nabulingan sa iyang kaugalingong kalihukan. He wanted to be like God. Kay buot man iyang mahimong sama sa Dios. So he was a perfect cherub, Usaon ta siya kahingpit nga kirubin manulunda. an angel that stood and with his wing was covering the face of Almighty God. Manulunda kansang pako nagtabon unta dito sa mahimayaong trono sa Dios. Because God is the source of all the light. Kay ang Dios man ang nagtinubdan sa tanan nga kahayag. And while he was off duty, then he would go and stir the trouble among the Ug angels. samtang wala siya sa katungdanan, si Lucifer, si Satanas nagsuroy-suroy, paghunghong ug mga makadaot nga butang ngadto sa mga manulunda. But you might ask the question, what was really hiding in the heart of the Tingali Lucifer? mangutana mo, unsa man gyoy nagpahipi sa kasing-kasing ni Lucifer? Unsa man iyang problema? What was his problem? Unsa ba kay tinuod niya nga problema nganong naingon man siya ni ana? And here in the book of Isaiah, Og sa 14, Isaiah 14:12 paingon sa 14 mabasa nato kining pulong nga nag-ingon, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? Ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitas-an sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa halangdon uyamot. so what was his problem? Unsa gyoy tinuod nga problema ni Lucifer? Why has he started to disturb the angels? Nganong gispasiugdahan man niya ang pagsabwag og binhi sa pagduha-duha diha sa mga manulunda. The Bible tells us he wanted to be equal to God. Ang Biblia nagtug-an nato wa siya makontinto sa iyang posisyon kay gusto siyang mahimong sama gyud sa Dios. It seems that he wanted God's power of ruling. Buot niya nga mabatnan ang gahom sa Dios nga siya gyoy mahimong hari sab. But not his character. Apan dili ang kinaiya sa Dios ang iyang giapas. So this is what he said in his heart. Ang garbo nga nagsulod sa iyang kasing-kasing, I will ascend above the stars. gusto ko nga muibabaw pagyud sa mga panganod. I will be equal to God. Mahimo akong sama gyud sa Dios. So his problem was I problem. Ang iyang problema gitawag nato sa in English mata sa problema sa ay, mata murag ay nga. And then what happened next? Unsay sunod nga hitabo? Please listen. Paminawan ninyo ang giingon sa pinadayag And 12. war broke out in heaven. Busa dunay dakong gubat na hitabo sa langit. The last thing that we would ever think Ang usa ka butang nga di tingali kita gustong makabati ni ining butanga. Who would ever think that the war would break in heaven above? Kinsa man goy maghuna-huna nga naay gubat sa langit. And the Bible then continues, Michael and his angels Apan ang Biblia ni padayon sa sugilanon si Miguel ug ang iyang mga manulunda fought against the dragon. nakigbatok-batok sa dragon.
And the dragon and his angels fought. Og ang dragon maingon man ang iyang mga manulunda misukol usab. So who is Michael? Who is dragon? Ang pangutana, kinsa man na si Miguel o kinsa man ang dragon? Who are these two warring powers? Kinsa man ning duha ka dagko nga naggubat nga mga gahum? Well, Michael in Hebrew language is Mikael. Ang pinulungang Miguel sa Hebrehanon nga pinalungan Mikael. El means God. Ang pulong El nagpasabot Dios. And the first part of the word Michael, Miha, Ang pulong Meka nagpasabot, means who is as God. nagpasabot siya nga sama sa Dios. It's one of the titles given to Jesus. Usa ni sa mga ngalan nga gitawag nato kang Hesus. So Jesus fought with dragon. Busa atong masabtan si Hesus ang nakigbatok sa dragon. Verse 9 will tell us that dragon is Satan himself. Ug nasayra nato sa bersikulo 9 nga ang gitawag og dragon si Satanas mismo. So the war started in heaven. Busa ang maong gubat nahimo dito sa langit, nahitabo sa langit. And then we read in verse 8, Og sa bersikulo 8 atong mabasa ang pinulungan nga nagingon, that he was not strong enough. The devil was not strong enough. ang yawa dili gyud sama kakusgan, And I lost their place in heaven. busa nawala ang ilang luna sa langit. And then in verse 9, Sa bersikulo 9 nagingon, so the great dragon was cast out, busa ang maong dakong dragon gisalibay, that serpent of old, ang serpinting karaan called the devil nga gitawag og panuway and Satan, og Satanas. who deceives the whole world. Siya nga nagpahisalaag sa tibuok kalibutan. He was cast to the earth, Gisalibay siya nga hiniining yutaa. and his angels were cast out with him. Gilabay sab uban kaniya ang iyang kaugalingong mga manulunda. Now, how did we get involved in this Ang war? pangutana sunod, sa unsang paagi nga naapil man ta ni ining maong gubat, nganong naapil man ta? Here we have the story how we got involved. Niya ang kaagi nganong naapil ta ini nga gubat. Genesis 3:1 hangtod 6 karon, ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Ug nag-ingon siya sa babae, di ay. Nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa mga bungas sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bungas kahoy nga anas taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana bisan maghikap ni ana aron dili kamo mamatay. Ug ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon ini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. Ug sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon ug nga kini makalipay sa mga mata, ug ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini ug mikaon, ug gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya ug mikaon siya. And so we got involved. Mauni ang kaagi nganong naapilta ni ining dakong gubat sa langit. Through the very first couple that God created. Pinaagi kini sa nahaunang duha ka babaeg lalaki nga gihimo sa Dios, gilalang sa Dios. You have heard the story. Nabatian na ninyo ni nga kaagi Conversation between Eve and Satan. ang panagsultihay taliwala ni Iba ug sa panuway nga mao ang The serpente. Bible says Ang Biblia nag-ingon, when she saw this being landing on the tree, sa dihang nakita ni Iba kining maong bitin nga dito sa kahoy, which is indicating that the serpents were flying before. nga nagpasabot kini sa atong pagsabot nga ang maong serpente ang bitin may pako kini siya kaniadto. And as it landed on that tree, Og samtang siya mitugdon sa kahoy, he asked the question, nangutana siya,
Is it true Tinuod ba that you cannot eat from every tree? nga dili mo makakaon sa bunga sa mga kahoy dinis tanaman? Perhaps she was surprised that an animal can talk to her in Tingali her language. makaingon ta na hibulong si iba, nganong makasulti maning bitin nga may pako? And her problem was that she was engaged in conversation. Ang problema gyud ni iba mao nga mitubay siya sa pagpakigsulti siyawa. Oh no, we can eat from every tree. Oh, dili man nga tanang kahoy ang igidili sa amo. It's only this one that God said we shouldn't touch. Kinirang kahoy imong gitugdunan, ang dili namo makaon ang bunga ini. And we shouldn't eat from it. Ug dili mi mokaon ini. Because in the day that we eat, we will die. Kay kung kaonon kuno namo ang bunga ni ini, mamatay man mi. And then Satan gave the first lie. Busa ang yawa pinagis bitin mihatag sa unang bakak sa kasaysayan. You shall surely not die. Sigurado dili mo mamatay. But if you eat, you will become like God. Apan kun makaon kamo niini, mamahimo kamong sama sa Dios. And you will know what is good and what is evil. Makailan na mo unsay maayo, makailan na mo unsay dautan. And then she tried. Unya nikaon sad ang bitin. And she didn't die. Wa man pud siya mamatay. So she rushed to Adam. Busa si iba nga nikaon pud ug wa mamatay, mihatag sa prutas ngadto ni Adan. Look, Ingon siya, tanawa ra. I ate from the tree and I didn't die. Gikaon ako ang gidili sa Dios, wa man lagi ko mamatay. And I was told that we will be like God. Unya gisultihan ko nga kung makakaon ta mahimutang sama sa Dios. So Adam was engaged in eating it too. Ang buringog sab nga Adan gidawat pod gikaon sad ang prutas. It was a test of obedience. Kadto nga kasinatian gitawag nato pagsulay sa ilang pagkamatinumanon. God didn't need this tree to be extra from others, Kini bayang kahuyawa ni kinahanglana sa Dios. but He wanted to see if the mankind will be obedient to Him. Apan buot lang tan-awon sa Dios kung ang tao musunod ba sa iyang pulong, mutuman ba sa iyang gisulti. Oh yes, God warned Adam and Eve about rebellion in heaven. O nasayra nato nga iyang gihinginlan ang nagpasiugdas rebellion dito sa langit. And He told them to watch the garden, O niya gihatagan niya sila kagahom si Adan ug si Iba nga sila mao ang mohimo sa paggalam sa maong tanaman. so that he will not fall into temptation. Aron nga dili sila mahulog sa tentasyon, gihatagan niya silang trabaho. But even though they have sinned, Apan bisan pa sa dihang nakasala na sila, God had resolved the problem. gisulbad ra gihapon sa Dios ang problema. And we read in Genesis 3:15 that God promised Messiah. Busa atong mabasa sa Genesis 3 versikulo 15, gisaad na sa Dios daan nga dunay moabot nga Mesiyas. Genesis 3:15 nag-ingon, og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babae, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. So in cursing the serpent, Sa dihang iyahang gipanghimaraot ang bitin, that was an instrument of Satan. kay gigamit man ang bitin nga instrumento sa panuway. God said that she will crawl, that he will crawl, Miingon ang Dios magakamang ang bitin sa yuta, and will bite ug nga kini mo pahit the seed of woman. sa mga binhi sa babay. But that seed of the woman will crush his hand. Apan kanang binhi o kaliwat sa babay magatunog sa ulo sa bitin. And the Bible says that Jesus did come as promised. Og ang Biblia nagtug-an kanato nga sumala sa saad naabot gyud si Jesus. And here we read in Galatians 4 and verse 4. Busa mabasa nato sa Galacia 4 versikulo 4 ang pulong nga nag-ingon, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo ug babay, natawo ilalom sa kasuguan. So when the fullness of time came, God sent His Son. Sa tukma nga panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. The promised Messiah came. Ang gisaad nga Mesiyas dito sa Genesis niabot.
He came exactly as the Bible predicted. Ang iyang pag-abot di tukma gyud kaayo sumala sa tagna sa Biblia. And what was the reason for his first coming? Ug unsa may hinungdan sa iyang primerong pag-anhi? The Bible says that his sacrifice was to draw men unto him. Ang Biblia nagsugilon kanato nga ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon mao ang iyang paagi sa pag-agak sa tanang mga tao paingon kaniya. And this is what Jesus says. Mo na giingon ni Jesus sa Juan 12:31 hangtod sa 33, og karon mauna ang paghukom ni ining kalibutana, karon palagputo na ang punuan ni ining kalibutana. Og ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta magakabig sa tanang mga tao nganhi kanako. Unsa may paagi? Og Okay, and then we have another question, naa na po'y sunod nga pangutana. which is very important for every one of us. Importante kaining pangutanaha sa matag usa kanato. How can we fight the devil and win the victory? Unsa may atong buhaton sa pagpakigbatok sa panuway ug nga makadaog ta. And you will see tonight why we have chosen this song as a theme song. Ug karong gabi masabtan ninyo nganong atong gipili katong atong theme song nga giawit nato. In the name of Jesus Sa ngalan ni only, Jesus we have the victory. makabaton kitag kadaogan. So let's see what the Bible says. Tanaw nato ang giingon sa Biblia sa Efeso 6:10 paingon sa 17, sa katapusan magmalig-on kamo pinaagis Ginoo og sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalo ni ining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga daotan nga espirituhanong panundiha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod ni ini dad-an ninyo ang tibok hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig abot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan ug sa masinapinan ang inyong sa inyong tiil sa ug dugang sa tanan dad-a inyong kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang nagdilaab nga udyong sa kadautan. Ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. So here Apostle Paul is using an illustration of a Roman soldier. Atong napatalinghugan diri ang gigamit ni Apostol Pablo ang ilustrasyon kalabot sa sundalong Romanhon. And he says to us, put on the whole armor of God. Matod pa niya, isulob ang tibuok hinabgiban sa Dios. A helmet of salvation. Ang sa kalasag sa kaluwasan. This is the first thing that he names. Mauna ang giuna niyang ngalan. Because Satan wants to confuse your mind. Kay buot man niya sa yawa nga libugon ang atong unahuna. Then the breastplate of faith. O gisulob ninyo ang inyong bisti sa pagtuo. Then the shield of righteousness. Inyong isulob ang pagkamatarong. Then the sword, which is the word of God. Ato sang isulob ang espada nga mao ang pulong sa Dios. Then the truth that is covering our legs. Ang kamatuoran nga mao ang nagtabon sa atong mga tiil. And then the sandals, which are the gospel of O peace. ang atong sandalyas nga mao ang ebanghelyo sa pakigdait. So when we are covered like the Roman soldiers, Kung kita matabunan na sama ni ini sa itsura sa usa ka Romanhong sundalo, with all these spiritual weapons, ang tanan nga espirituhanon nga hinagiban, we can win the victory. pwede nato mapildi ang kaaway. And then in 1 John 4 and verse 4, Sa 1 Juan 4 versikulo 4 nag-ingon, mga anak, kamo iya sa Dios
og sila inyo nang gidaog, kay siya nga anaa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga anaas kalibutan. And also in James 4:7. Maingon man sa Santiago 4:7, busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa magpasakop sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa o kini siya mukaratil pagdalagan gikan kaninyo. So, ladies and gentlemen, we don't have to fear the devil Mga higala, di ay nato angayan kahadlukan ang panuhay. because he's defeated. Kay pildi naman siyang daan di ay. Greater is one who is in us than one in the world. Mas nakadaog man siya nga nagpuyo sa sulod nato. And John saw those who are saved in heaven. Og nakita ni Juan kadto mga nangaluwas nga tuas langit. And he says, they overcame him by the blood of the Lamb Og siya miingon, sila nakadaog sa panuway, pinaagis dugo sa kordero. and the word of their testimony. Og pinaagi sa pulong sa iyang pagpanghimatuod. So that is Revelation. Mauna ang pinadayag. Now let us go into our picture presentation Karon ari na punta sa mga hulagway nga akong ipakita to kaninyo. enjoy the Bible prophecies Aron atong makita ang katahom sa mga tagna sa balaang kasulatan and its fulfillments. ug ang katumanan niini. We will start our very strange presentation tonight by visiting Thailand. Unahon nato ang atong pinasahi nga presentasyon karong gabi, pagduaw nato sa nasod sa Thailand. The capital city of Bangkok, Ang kapital nga syudad sa Thailand mao ang Bangkok. where we are visiting these very strange temples. Atong duawon kining pinasahi sad kaayo nga templo. And as you look at those different temples, Og sa makita ninyo ang nagkalain-laing templo dito, you might notice something very strange that ngali na amoy makita diha nga makatilingala. almost on every temple they have those horns on top of the roof. Nga sa matag usa ka templo dito sa Thailand, dunagyoy murag sungay-sungay diha sa ilang mga atop. And investigating why do they do that, Akong gisusin ni nganong gibutangan manilag sungay-sungay ang mga atop. I was told that it is because that is chasing the evil spirits. Gisultihan ko sa mga kaparian dito, simbolo kana nga giabog ang mga panuway. So as you go through those section of the temples, Samtang kamo muduaw ni ining lain-lain nga seksyon sa mga templo dito, which by the way are beautifully built, nga alang sa inyong kasayuran pagkaanindot kaayos pagkatukod ni ining mga temploha. you will see those horns almost everywhere Makita ninyo tanan gyud nga templo dunay sungay sa ibabaw niini. because they are very superstitious people Kay kining mga tawhanag gyud hilabihan pag kamatuo-tuohon. and they are afraid of evil spirits. Unya mahadlok ra ba ni sila sa mga espiritus panuway. So this is why they do that. Busa ilang gihimo ni pag-abog sa mga panuway. And here you can see some of their gods Dini makita ninyo ang hulagway sa uban nga gitawag nila Dios. Dios ni. that I worship very strange gods. Kay nagasimba man ni sila og lain-lain nga katingalahan nga mga Dios. But more about that tomorrow night when we discuss the wonders of religions. Apan mas daghan pang butang inyong mabatian ugma sa diyang isgutan nato ang lain-laing mga relihiyon sa kalibutan. But as we look at those temples and those horns, so Og many samtang of kita them, nagatan-aw ni ining mga templo ug kanang mga sungay-sungay sa ibabaw sa iyang mga atop, it becomes clear to us nahimong tin-aw kanato that indeed they are very superstitious. nga tinuod gyud nga kining mga tawhana matuo-tuohon. We went also to the rose garden, Amo sang giduaw ang gitawag nila nga tanaman sa mga rusas. and there we watched the culture of this country Among gitan-aw dito ang kultura ni ining nasura. expressed in dancing and other forms. Nga ilang gipakita pinaagis pagsayaw ug sa uban pang mga paagi. And when you look, for instance, in the top of the nails, you will see how long they make these like horns on the temples. Makita ninyo sa hulagway nga sa tumoy sa ilang mga kuko naa na po'y mga sungay-sungay.
And as they dance graciously, they think they are chasing those evil spirits Ug away. sumala sa ilang patuo-tuo, samtang sila magsayaw sa ingon ay ana, giabog nilang mga panuway. Here you can see it much better. Kini mas kita ginato nga giabog nilang mga panuway sa ilang mga kuko nga may sungay-sungay. And then, of course, we have watched some other cultural things of Daghan this sad country, nga mga butang ang among nakita sama ni ilang gipakita kalabot sa ilang kultura. like this kind of boxing Sama ni ining duha ka tawo nga nag-away. by both hands and feet, Ila ning gipakita kanato. as you can see on this picture. Mao ni ang naa sa hulagway dito kumuduha mo Thailand. We also watched their wedding. How do they conduct? Amo sang gisudong ug unsay paagi sa ilang pagkasal. And I understand that even you in Philippines have this kind of dancing. Nasabtan ako nga staning ilang gihimo hinuwam ni nila sa Pilipinas tinikling man ni diri sa ato. Is it true? Tinuod ba ni? Yes, of course. Tinuod. Gihuwam lang nila atong tinikling. And then we came out Unya migawas mi dito. to watch the performance of the elephants, Nagipakita nila kanamo ang abilidad sa mga elepante. what they are used for. Unsa may gamit sa elepante dito sa Thailand. And when they have finished their show, Og sa nahuman na nila ang ilang pasundayag, they kneel down to say thank you. muluhod sa ding mga elepante kay magpasalamat po sa mga taong mamakpak. While people were clapping their hands. Samtang ang katauhan mamakpak, nagpasalamat ang mga elepante. And then we took a boat and we went through the canals of Bangkok, Amo sang giduaw ang ilang mga suba dito sa Bangkok. looking at those different temples and the kind of life people Sa live. agiana ni ini makita nimo ang lain-laing mga templo nga anaa sa syudad. We even saw the badge of the king and queen, Nakita namo ang sakyanan sa hari uban sa iyang rayna which they use for special occasions. nga gigamit lang ni nila sa pinasahi nga mga okasyon. But the ordinary people live by this canal. Apan ang ordinaryo nga mga tao na nagpuyo sa dapli ni ining mga suba. And what drew our attention was mainly this little, like a monument. Apan ang among pagtagad na tawag ni ining gamay kaayo nga dibulto nga naas daplin sa ilang balay. And we were wondering, what is this for? Ang utana mi unsa may kahulugan ana? And as we continued, we saw the people doing their washing and washing the dishes. Unya amo pong nakita samtang nagapadayon mi ang mga tao naghugas sa ilang mga plato ug nang labas daplin sa suba. In this very dirty canal. Pagkahugaw untas tubig ni ini pero diha ra pud sila manghugas. It is a miracle that there is not so much disease there, Milagro kaayo nga kini mga tawhana dili man pud kaayo masakiton because of the kind of life they live. tungod sa klase sa mga tubig nga ilang gigamit. So we stopped where they are selling those little like monuments with temples on top. Ihunong mi aron mangutana mi unsa na pud nang mga monumento nga ang atop dunay sungay-sungay. And I asked them, what are they for? Nangutana ko unsa may kahulugan ni ini. We saw many along the canal. Nakit-an man gud namo nga daghan kaay na sa daplin sa suba. And they explained to me that this is where they are keeping ashes of a dead person. Og ilang giesplikar nga mauni ang ilang gihipusan sa mga abo sa ilang patay nga mga sakop sa pamilya. So they don't bury their dead. Wa nila ilubong ang ilang mga patay. They burn them. Ilang gisunog kini. And then they take the ashes Unya ilang gisud ang mga abo ni ini. and divide in 3 sections. Unya gibahin nila sa tulo ka bahin. One section they throw in the river to go into Ang usa ka bahin nirvana. sa abo ilang ilabay sa suba aron maanod sa tubig. The other they take into the temple. Ang usa ka bahin gidala pud nila sudlanan paingon sa templo. And the third section of these ashes they put into these little temples Og ang ikatulo gisud nila sudlanan unya gidaan nila ni ining gagmay nga mga templo. that are decoration around their house or inside the house. Gihimo nila ang usa ka talan-awon ingon nga dekorasyon sulod sa ilang balay.
And then we visited something very, very special. Among giduaw pod ang usa ka dapit ug nahimuot kay mis among nakita. The floating market of Bangkok. Ginganlan ni nila og ang nagalutaw nga merkado sa Bangkok. Because they have so many canals. Kay daghan man kay sila ditong mga sapa-sapa. Almost like in Venice in Italy. Murag sulusama sab sa talan-aw nato sa Venice dito sa Italia. And they use them for bringing their fruit and O kining produce. ilang mga gagmayng baruto, muna'y ilang mga tindahan, gigamit nila sa pagpamaligya sa ilang produkto. And they have very beautiful fruit. Matahom ra bagyod kaayo ang mga prutas dito sa Thailand. As you can see on the pictures. Samas inyong makita sa Hulagway. And this is where they sell it. The others come and buy it. Mausad na yung paagi, nga ang uban, muanha, mamalit, ikarga na po na nila sa laing baruto. Everything is done on the water. Ang ilang kalihukan, diha nila himua sa mga sapa-sapa o sa mga suba. And then we stopped at the place where they are taming the snakes. Ug nihunong mi ni atong dapit, nga ang ilang pasundayag, mga tao nga nagbansay og mga bitin. Well, I have to confess that I'm not lover of snakes. Ako lang yung itug-an ninyo, ako mismo dili kay ko ganahang yung bitin. And to look how these people handle the snakes. Busa sa nagsudong ko na ini mga tawhana, giunsa nila paghikap ang mga bitin. Some small, some great. Ang uban gagmay, ang uban dagko. And how very often the snake would almost jump on them. Og sa uban nga talan-awon nga murag ang bitin mulukso na diha kanila o sila ba'y mulukso paingos And bitin. when they succeed to tame it, O niya sa dihang mulampo sila sa pag-amuma o pagbansay ni ining mga bitin. then they offer to put that snake around your neck if you so Ila man ang ihatag nimo, unya mo ingon sila ikulintas ni ninyo bi kudakan mo. Of course, I didn't want that. Awagi ko ano mo apil-apil oy pasagdila na sila. And I guess you can see the reason for it. Tingali mahibaw mo sinungdan ngano kay di ko ganahag bitin yun. But my friend, he enjoyed that. Apan ang akong higala oy ikuwintas niya ang bitin. So they decorated him with 2 snakes around the neck. Aga ni uban sa akong kauban nga duhag yun kabitin ang ilang kalibay sa ilang abaga. And then we continue to visit other temples. Miadto na sad mi sa uban nga mga templo. And there are so many. Pagkadaghan kaayo ni ini. Their main religion there is Buddhism. Ang ilang pinakadakong relihiyon dito sa Thailand ginganlan nato Buddhism. And tomorrow night you will hear about those 5 major religious Ug mas movements. gabi isugilo namo kaninyo ang 5 ka kinadak-ang relihiyon sa kalibutan. But now let us go into this strange phenomenon. Apan tan-aw nato kining kahibudnganan kaayo nga talan-awon. New Age movement. Gitawag nato kini og kalihukan sa bag-ong katuigan, New Age movement. Actually, the Bible says there is nothing new under the sun. Ang Biblia nag-ingon baya wala baya gyoy bisan unsang bag-o ilalom sa adlaw. What the Satan is trying to do to our young people today Ang gihimo lang ni Satanas alang sa atong mga batan-on karon mao kini. is what he has been trying to do to mankind. Mao naman ay gihimo sab niya kaniadto sa daghana kaayong milabayng panahon sa lain-lain lang nga paagi. In the last 6,000 years. Sulod sa milabay nga 6,000 ka tuig. So as we look at those young people Ug sa gitan-aw nato kining mga batan-on nga nagbudlat ang mga mata. being mesmerized and hypnotized, Gitawag ni sila nga gipailalom sa gahom pinaagis pagtan-aw sa mata, mesmerism o hypnotism. one just feels sorry for the people, what they are willing to do under the influence of Kahibudnanan Satan. kaayo nganong naay mga tao nga muhimo sa mga lisod kaayo nga kasinatian sama ni ini unsay gihimo nila sa ilang kaugalingon malisang ta. Here you can see a man with his bare back lying on the thorns. Nakita nimo dinhi sulagway ang tao nga hubo apan mihigda sa higdaanan nga tunok. And the amazing thing is when he stood up, you couldn't see any trace of blood. Ang kahibudnganan kaayo kay kun mubangon na nin tawhana, inigliso niya digi kakakitag samad og dugo. Here you can see another episode, a man with a big needle going through his Naapoy tongue. laing batan-on diri nga ang imong makita gituhog niya ang iyang dila sa usa ka tuhog. And this man is running through the live coal.
Kining tawhana nagpasan og palasanon apan ang iyang gitumban baga sa kalayo. Yes, barefooted. Wa gani ni sapin ang iyang tiil. And many others follow, running, O niya daghan pud ang musundog uban kaniya nanagan diya sa ibabaw sa baga. all with a beat of heavy music. Pinaagi sa pagtugtog nila sa mga dagko kayo nga tulunggon. And on one occasion, we were in the Sa usa- islands of Haiti. Samtang dito kami miduaw sa isla nga nasod sa Haiti. And there in the capital city of Port-au-Prince, O sa sa kapital nga syudad sa Port-au-Prince. we went to see the voodoo dance. Among gitanaw kining talan-awon sa sayaw. At a certain time at night, Sa usa ka gutlo sa tungang gabi. the show would start. The show will start. Ang salida ipakita nila. And we were ready to take some pictures. Busa nangandamis among kamera kay mangudak mi. Here you can see a man on a red rag Makita nimo ang tao nga mibukhad og usa ka pula nga nuog. with some kind of flower. Nga He murag was nagbuo og murag harina dito sa nuog. He was trying to draw an emblem to Satan and the dead spirits. Iyang dibuho ang simbolo ni Satanas ug sa patay nga mga espiritu. Especially to Boa, who is representative of underworld. Labi na gyud si Bar nga usa ka representante sa kangit-ngit nga malingit-ngit nga kalibutan. And when the ornament or the symbol of Satan was finished, Sa dihang nahuman na niya ang iyang dibuho sa simbolo ni Satanas, then they would come and bow down and worship. unya sila man nag-alirong og sila magayukbo sa maong espiritu. As you can see them Samas inyong makita dinhi bowing down, ang pagyukbo nila sa espiritu sa panuway. accepting his leadership. Og iyang gidawat ang pagkapangulo sa panuway nganha kanila. And then the voodoo dance would start. Unya sugda nila kanang gingalag sayaw sa voodoo, sayaw sa panuway. Every now and then, somebody would be possessed by the evil spirits. Sa matag karon ug unya makakita ka nga usa kanila mapusis na sa yawa, mapanuwayan na. Usually their eyes would beam almost like the mailhan light. nimo sa dihang ang ilang mata muliraw na ug magsiga na. And they start dancing. Unya musayaw na dayon sila uban sa huni sa panuway. Here you can see a man jumping on fire and above the fire. Ug makita nimo dinhi ang usa ka tawo nga diha maglukso-luksos ibabaw sa daog. And somebody handed him a hen. Unya naa dayoy tawo nga mibutho nagdag himungaan o manok. So he started to dance with the hen. Nagsayaw-sayaw siya nga gigunitan in taon kining manok. And then all of the sudden, Unya sa kalit lamang he bites off the head of the gikalit hen. niyag paak ang ulo sa maong manok. And the blood spills out. Unya pinagis iyang pagpaak misidlit ang dugo sa manok. Here you can see him biting it off. Makita ninyo nga iyang gihamal ang ulos na manok. And then he would bring this dead hen as Iya a dayong sacrifice to ihalad ang devil. manok nga wa nay ulo dito sa panuway. As the sacrifice to devil. Mao na iyang halad paingon sa panuway. And of course, everything is done by a heavy beat of rock. Kining tanan nga seremonya gihimo pinaagi sa tingog sa mga drum nga manlimbawt imong balhibo. And here, this lady is being possessed now. Tanawa ning babae nga napanuwayan na ang iyang mata nagliraw-liraw na. So she pulls the wood from fire and starts to eat that. Gikuha niya ang sugnod nga nagdilaab unya iyang gihamal po siyang baba. Ang kalayo. It is just incredible. Makalilisa nga talaon mga higala. Eating fire, Sayunan kaining tao nga mukaog baga. swallowing it. Gilamoy niya ang baga. Then somebody gave her glass and she ate the glass. Gitagaan siya baso nga kining mabuak unya gikaon po niya gisudaan. And then when she's finished, she just collapses on the floor. Sa pagkabusog na niya nakatuog na siya. And so the men Busa ang mga katawhan, ang mga lalaki, and the other men would drag them out giguyod niya kining wad-an nagpanimuot because their role in this is finished.
Kay ang ilang buhat na human naman ang ilang pagpakitas abilidad sa panuay. But this is not only in Haiti, it's going everywhere now. Apan kini nga talan-awon dili lang ni sa Haiti ra, naa ni sa lain-laing lugar, sa lain-lain sad nga porma. Maybe in a different way. Sa uban nga mga paagi gihimo nila kining Like you kalihukas kang see ngit-ngit. this young lady looking in the bowl. Sa mas makita ninyo ni ining usa ka batan-ong babae nga nagunit ni anang kristal nga bulang lingin. To predict the future Kay of mao man ni others. mutagnaon sa iyang kaugmaon. Some of them go on special starvation diet. Ang uban ni ining mga tawhana magpuasa sulod sa pila ka mga adlaw, mga bulan hangtod mamatay. To please their master who Kay is mao leading man ay them. matud pa nila paagi nga kahimutan sila sa ilang makagagahom nga Ginoong panuway. Often it starts very naively by the playing cards. Ang uban sa mga batanon nagadula-dula lang ni ining mga cards sama ni ini. And it just doesn't finish there. Unya kini mo'y mahimong sinugdanan nga magapaingon sa ilang kapildihan. Here on the picture you see goddess called Shiva. Kining hulagway nagpakita kanato sa Dios nga ginganlag si Shiva. In Hinduism, and she is a destroyer. O kini si Shiva sa mga Hindu mao ni Dios nga tigguba. You can see her decorated by the heads of men that she destroyed. Nakita nimo nga ang iyang gigarlan ang ulo sa mga tao nga iyang gipangpatay. And this is what I told you. Their eyes begin to look like two flesh Ug of mo light. isulti nila kanimo, ang taong mayawaana makita nimo nga ang iyang mata maay kalayo nga nagdilaab. And all of the sudden you know that that person is possessed by the devil. Sa tinan-awan sa mata makaila ka nga ang tao na panuwayan na. And of course in Babylon we have seen such symbols. Kini among nakita nga mga simbolo dito mismo sa gikalot sa Babylonia. That the New Age movements are using. Karon gigamit man ni sa kalihukan sa bag-ong katuigan New Age movement. And it's not just ordinary people, even intelligent people Abi fall ninyo ang prey. kahibudnganan ni ini kay dili lang ni ang kabus o ordinaryo mga tao, hasta ang mga dato nangapil ini. But we are concerned about the young people. Apan ang ato og yung kabalaka anaa sa atong mga batanon. Look what I do around the world. Tan-awa og unsay ilang ginahimo, makita ninyo sa mga hulagway sa lain-laing bahin sa kalibutan. Now the latest craze is tattooing themselves all Ilang over. gipamintala ng ilang kaugalingon unya inikapintal na mga lipay ra ba sila nga lain ang ilang hitsura. Here's Hari Krishna going and singing. Mao ni ang Hari Krishna nga nagsuroy-suroy, nag-awit o nagsimba. We could talk much about hypnotism, Daghan ka itag kaisgutan kalabot sa hipnotismo. but I just want to show you something that is happening right here in the Philippines. Apan kini akong ipakita kaninyo dinhi mahitabo sa Pilipinas. Here you have some so-called doctors Naa dinhi gitawag nato og mga albularyo. who are not doctors at all, Dili gini sila doktor, performing under the influence of Satan. apan nagahimo sila sa ilang kalihukan uban sa gahom sa kangit-ngit, gahom sa panuway. An operation. Nag-opera nga walay instrumento. Here you could see he would go over the body of a person Kadagmita ni ini gahikap sila sa lawas sa tao. and then all of the sudden he would go with his hand and cut the hole in the body. Unya humaniya hapuhapa ang tiyan sa tao, sa kalit lamang iyang ikuot ang iyang kamot aron kwaon niya katong operahanan. And then he would pull that sick organ out of the Unya body. iyang kwaon pinagis iyahang kamot ang masakiton nga bahin sa lawas. And when it is finished and done, Unya sa nahumanan niya kini, he would wipe off the blood, iya pong trapuhan ang dugo. and with his hand he would go over the wound and it would heal. O iyahan na sang hapuhapon ang samad nga wa nay dugo. Unya makita nimo maayo pod wa nay uwat. So this is just amazing what the devil is trying to do to the people today. Nakita ninyo ang lain-laing mga kalihukan nga gihimo sa panuway sa mga tao karon? We could talk much about Sionses. Atong maisgutan dinhi kining ilang mga kalihukan sa kangit-ngit.
where people are praying to bring the dead people. Diin ang mga tao nagkatigom aron ang minatay nga gusto nilang pakigsultihan mubutho sa ilang taliwala. And here on the picture you can see the dead person. Dinhi sa hulagway makita nimo kanang makit-an pud ninyo sa salida nga ang mga patay mutumaw nga espiritu. Coming to them as an answer to their prayer. Gitubag kibali ang ilang pagampo muduol kanila ang espiritus patay. But ladies and gentlemen, be assured Apan higala among isiguro kaninyo that these are not dead persons. dili kini ang atong mga patay nga hinigugma. Because the Bible tells that dead people know nothing. Kaya ang Biblia nagtugaan kanato nga ang mga nangamatay wala sila labot sa kalihukan sa mga buhi wa sila kahibalo. But when the devil was cast out from heaven, Apan sa dihang gilabay na ang panuway diri sa yuta gikas langit. the Bible says 1/3 of the angels sided with him, and Ang Bible Biblia 2. nag-ingon nga usa sa tulo ka bahin sa mga manulunda nadala ni Lucifer sa yawa. And they were two fallen down or cast out. Gilabay sab sila diri sa yuta. And he's using his angels to Bus- imitate those dead people. Busa ang yawa musulod sad sa espiritu nga mura pug dagway sa atong mga patay nga hinigugma. So all these movements today Busa kining tanan nga kalihukan karon are nothing but under the devil. walay lain kundili makalihukan lamang gipaluyuhan sa gahom sa panuway. What is really surprising, here you can see one pastor called Peter Kennel, Dinhi makita nato ang usas kahibudnganan kay niya usa ka pastor kan sa ngalan who si is Peter Kinnell. teaching that both Jesus and Buddha's teachings are one. Ang iyang gitudlo niini mao nga ang gitudlo ni Buddha ug ang gitudlo ni Hesus usa ra ka pagtulunan. So my dear people, don't believe into the lies of the devil. Busa mga higala amo kamong pasidanan ayaw mo tuod ayon sa bisan unsang bakak sa panuway. Jesus came to set us free. Si Ginoong Hesus ni anhi aron mahatagan kita niya kagawasan. But his greatest success is to confuse religions. Apan ang dakong kalampusan sa panuway mao ang paghimog kalibog sa mga relihiyon. Because he was a religious being. He came from heaven. Hinumdumi ninyo, relihiyoso baya siya kaniadto tagalangit baya na siya? So please wait till tomorrow. Busa, huwatan ninyo ang ato isumpay ni ini og mas gabi. And thank you for coming along tonight. Salamat sa inyong pag-anhi karon. Let me see the hands of those who would rather have stand on Jesus' side than to remain on devil's Buot side. na Can I kung see your tanawon ang hands? muingon, diri mi sa kilid ni Jesus, dili mi sa kilid sa panuway, tanawon ako inyo mga kamot. This is so beautiful. May God bless you niini nga abundantly. talan-awon ang Ginoo magpanalangin kaninyong We tanan. have decided to follow Jesus. Atong gidisidihan nga sundon si Jesus. Can you say amen to this? Makaingon ba mo amen? God bless you all. Ang Ginoo magpanalangin Thank you. kaninyo.